Mga kadiskarte, so andito tayo ngayon sa Suzuki Bravo ko mga kadiskarte, L3 type. So yan, so magpa-flashing tayo mga kadiskarte. May gagawin tayong flashing ngayon. Papalitan natin ng coolant yung ating radiator. Lilinisin natin para maganda yung takbo mga kadiskarte at the same time mabawasan yung maiwasan yung pagkakaroon ng overheating mga kadiskarte. Kasi may nakikita akong problema mga kadiskarte sa aking radiator ay medyo may mga ano-ano na, latak-latak na, may itim na. And then meron din siyang leak. Meron din siyang leak mga kadiskarte. Yan, kaya nagbabawas yung coolant. Kung napapansin nyo yan, basa. Pag umaandar, may leak yan. So, ang gagawin natin nito mga kadiskarte ay papalitan na rin natin ng coolant. Kasi mula nung binili ko ito mga kadiskarte, hindi ko pa napalitan ng coolant. So yan, papalitan natin ng coolant. Ipa-flashing natin. Gagamitan natin yan ng cooling plus sync system. Yan mga kadiskarte. Ito nga pala mga kadiskarte ang gagamitin nating pang cooling system, flashing, radiator. So para malinis yung mga kalawang dyan sa loob, gagamitan natin ito. Tapos ito yung gagamitin natin na coolant. Ready to use mga kadiskarte, Preston. So 3 liters. Ayan, 3 liters lang naman yung capacity ng radiator natin mga kadiskarte. Kung magkulang man, ibibili tayo ng isa. Ayan, so ang gagawin muna natin ang diskarte ay tatanggalin muna natin yung mga na yan. I-remove muna natin to kasi kailangan ayusin natin tong hose na to kasi mayroon siyang leak, may singaw. So ang leak na yan ay nagkukos ng hangin sa loob ng block na nagiging dahilan ng pagbulwak ng tubig sa radiator dahil mayroon siyang air leakage na kung saan ay yan din ang isa sa magiging dahilan na baka magkaroon ng overheating yung ating makina dahil may hangin sa loob. Ayan, so ayusin natin yan. Tanggalin natin ito. So ayan, naiusog na natin. So dito meron tayong nakikita na leakage, no? So may leak dyan. May air leak and then water leak. Coolant leak yan kasi nagbabasa yan. Natin ang problema. Ang solusyon nito, tingnan natin kung papalit ba tayo ng hose or kailangan lang higpitan. So yan eh. Ayan mga kadiskarte, binuksan na nga natin yung drain plug ng ating radiator. Ayan, sinahod natin sa timba. So ayusin muna natin itong mga kadiskarting radiator hose na to kasi may air water leak dito bago natin to ayusin ng palitan ng coolant at i-flashing. So yan, so natanggal na nga natin mga kadiskarte yung so yan mga kadiskarte, may nakita tayong problema. So medyo may na dito, yan palagay ko mayroong singaw dito ng konti, yan kasi parang mabubutas siya. Nilinisan natin yung mga kadiskarte. So yan, so possible may problema din dyan. So may na yan, may konting air leak dyan in water. So ayan, tanggal na rin natin yung isang outlet na papunta ng radiator, yung cooling system. Ito yun, yung out, pabalik ng radiator. Nilinisin na rin natin kasi dami ng may nakita na rin akong dito nag-leak. Ayan, kailangan malinis. Tapos tingnan natin kung may butas yung metal. Ayan.
ng mga kadiskarte yung hose papuntang radiator. Pabalik, return. Ayan, nalinis na natin yan. Yan, higpitan natin. Tapos susunod natin itong papasok naman sa engine. Ayan. So yan, so nakabit na natin yung una. Ayan. Obserbahan natin. Nakabit na rin natin yung pang. So mga kadiskarte, ito yung tinanggal natin sa ating radiator. Marami yan, tinapon ko na yung iba. Ayan, so yan drain natin, yung unang pinag-drain natin. And then, ang gamit nga pala natin mga kadiskarte na is distilled pure. So absolute, para safe yung makina natin. Gagawin natin tatlong cycle bago natin lalagyan na yan ng cooling flushing system, cooling system. Ipa-flush natin yan. Ito yung unang salin natin. Ayan, tingnan nyo naman, madumi. Yan, papalamig lang tayo ng makina mga kadiskarte. So mga 30 minutes, 40 minutes malamig na yan. Mainit pa. So yan, bago natin yan nalagyan ng cooling system flush. Ayan. Pag tatlo nating palit ng tubig ng distilled ay lalagyan natin ito para matanggal yung mga carbon dyan sa block ng ating makina. Talaga siguradong malinis. Ito yung mga kadiskarte. So pag tinanggal natin yan, mga dalawa pang flush, depende sa tubig, makikita natin kung malinaw. Tapos lalagyan natin ito. Ito nga pala yung ilalagay nating coolant. Ready to use, no? Kulay green. Preston. So yung recommended. Ayan. Kasi ito yung magandang gamitin para sa ating sasakyan coolant. Huwag tayong gagamit ng ibang kulay kasi nagkakaroon ng pagbuo-buo yun sa loob ng block na pinagmumula ng pagbara. Ang recommended ng ganitong engine ay kulay green. Mga kadiskarte. Ayan, palamig-lamig muna tayo kasi mainit pa. Maya-maya malamig na yan. Okay. So mga kadiskarte, malamig na yung makina. So medyo pwede na. I-drain uli natin yung plug at tatanggalin natin yung tubig. Tapos sasalinan natin ng bago ulit. Okay. Nasasara natin yung plug. Then tubigan na natin. Punuin natin ang tubig ulit yan mga kadiskarte. At kulang singaw. So yan mga kadiskarte, nalagyan na natin uli ng tubig. Papaandar natin yung makina. So yan, pangalawang salin. Makikita nyo may mga bubbles, may dumi din. Kaya lang natin yan umandar mga kadiskarte. Hintayin natin mga 20 minutes uli. 20 minutes. So yan mga kadiskarte, malamig na uli yung ating makina. Drain na lang uli natin. Pang tatlong drain na to mga kadiskarte. Tapos lalagyan na natin ng flushing bago natin malagyan ng distilled water. Ilagay natin yung cooling system flush. Ayan, para matanggal yung mga latak dyan. Okay. So ayan, so na-drain na natin ulit.
sasara natin uli, babalik natin yung plug, and then lalagay natin to ng cooling system, flushing, ayan. So ayan, drain na natin, nabalik na natin yung plug, ilalagay na natin tong cooling system, then lalagay natin lagay natin yung pagkatapos natin ilagay ito, lalagay natin ng distilled water uli, tapos flush, tapos drain, tapos isa pang distilled water balnaw, and then sunod natin yung coolant. Okay, so ayan, ito yung itsura ng mga kadiskarte. Ayan, para malinis yung system natin sa loob ng ating radiator na block. Tapos lalagyan natin ng tubig na distilled. Okay. Medyo mahaba lang ang proseso nito mga kadiskarte, pero ito yung magandang so yan. Wala kasi tayong maghahawak ng camera, kaya ganito. So yan, so ito nilagay natin mga kadiskarte. Hindi pwedeng ordinaryong tubig mga kadiskarte kasi may iron yan, delikado, baka lalong kalawangin. So ayan, so mayroon yan na cooling system flushing yan. Paanda rin natin ng 20 minutes yan mga kadiskarte para mag-circulate na maganda yung dyan, yung ating cooling system ito yan, para matanggal niya yung mga latak dyan sa loob, yung mga nakadikit dyan sa makina, dyan sa radiator. Tingnan natin yan, tingnan mo, bumubula. So kailangan na walang singaw. Mga 20 minutes. Kasi mga kadiskarte, bumubula ng ating nilagay na cooling flush system. Ayan, revolution lang natin yan. So ayan, ito yung pantatlo nating drain mga kadiskarte. Ayan, kulay green at may mga dumi rin. Ayan, after nya nilagay na natin ng flushing system. So ayan, pagkatapos nun ma-flush natin to na may cooling system mga kadiskarte, ang gagawin natin ay lalagyan pa natin ng isang distilled water, tapos para mabanlawan yan. Tapos lalagyan na natin ng coolant na ilalagay natin dyan. Yan, hintayin lang natin. Yan mga kadiskarte, lalagyan na natin yung coolant ito. So ready to use mga kadiskarte. Wala na tayong ihalong tubig dito. So 3 liters. So ang ginamit nating coolant ay Preston. Nasara na rin natin yung drain plug mga kadiskarte. Na-drain natin yung last Okay. Yan. Kulay green. Green ba yan? Mabad mo? Green. Green. Green na green.
Turin ko lang. So ayan, so bleed lang natin yan, nawala ng bula, nawala ng bubbles. Yan, pag wala ng bubbles mga kadiskarte, pwede natin patayin yung makina. Kaya lang natin mag bubbles para maubos yung hangin sa loob ng black cylinder. Kasi kailangan walang hangin yan. So ayan, so yan yung huli. So ayan, wala na siyang bubbles. Sabihin naubos na yung hangin. Try natin i-revolution. Rev.